5,500 flood control. Ninakaw ng mga putang inang yan. Magkano ang binayad para wag ituloy ang hearing sa Committee on Ways and Means na kinasasangkutan ni Michael Ma, naka-business partner niyang mafia na si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Papansig na naman si Inday Sara, maisa sa katuparan na nilang lahat. Ang plano ni Lisa Tanas na 2028 si Tambaloslos ang maging presidente. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, aariin o inaari na nila ang Malacanang. Lahat nandoon, nagpa-party, nagjujugjugan, nag-addictus, doon sila, samantalang kayo, hirap na hirap. Meron pa doon, inelevate nila yung grounds para daw hindi bahain. Okay lang yan, para mapangalagaan. Pero kayo ba, inelevate ba ni Bangag Jr. ang buhay ninyo para hindi kayo bahain? Yung 5,500 flood control. Ninakaw ng mga putang inang yan. Din ngayon, abala kayo, suportahan si ganito, si ganon, si ganon. Diba? Abala na naman kayo sa pambubudol. Ang pwede nyong gawin, mga kababayan, talagang lumabas sa kalsada and mag-speak up sa lahat ng kababuyan ni Lisa, ni Bangag, at ng kanyang mga alipores at ng mga senador na tumanggap ng total of 900 million sa bribe pa lang, sa suhol pa lang. Wala pa po yan yung mga projects nila, yung mga ghost projects at yung PDAF nila. Wala pa yan. So kaluluoy talaga kayo dyan, mga palangga. Kawawa talaga kayo. Tapos ang sasabihin nila? Ang sasabihin nila, they're there, tatakbo sila kasi what? Tatakbo sila para sa inyo daw, para sa taong bayan. Paano yan, mga kababayan? Ni isa sa kanila ay walang gusto ni Ombudsman. Okay? Wala na. DND, DILG, PNP, AFP, lahat. Nakita ninyo kung paano gipitin ang KOJC. Diba? So nakita ninyo, lahat hawak na. Kaya kayo, takot na lang kayo forever sa buhay ninyo at wala nang pag-asa, malubog kayo sa inyong kahirapan at ang lagi na lang kumakain ng masarap, umiinom ng mamahaling wine ay ang Bartek, si Lisa Tanas at lahat, si Kimbo na lang, ang mag-outfit ng mag-outfit, si Nograles, si Migaon, yun ang mag-outfit ng mag-outfit at lahat ng mga kawatan na politiko, Congress, Senate. Diyan sa BOC, recently, meron silang inilabas na balita na 2 milyon na sariwang sibuyas na galing sa China. Kinuha, kinumpis ka ng BOC. So, ito yung mga kunwari lamang na may nakumpis ka sila. Pero yung mga multi-billion na agri-smuggling, yung mga lahat ng klase ng smuggling, multi-billion, hindi nila binabalita. Nagsettle sila sa 2 million. Barya lang yun, mga palangga. Diba? Sinasabi nila talagang chinecheck namin, pinapaigi namin na ganito, na masukol na itong mga smuggler na ito. Pero si Michael Ma ay inappoint pa na special envoy to China. At again, i-connect natin. Okay? Imagine, ang nakarating sa atin na impormasyon, binayaran ang mga tiwaling senador na 900 million para pigilin ang investigasyon diyan sa PIDEA leaks na yan. Ang question, magkano ang binayad ni Bangag? Okay? Ni kay Subiri at kay Tambaloslos, 'di ba? Kung ganyan ang ating babasihan na nagbayad para hindi maipatawag si Kumar at si Lisa Tanas ng 900 million sa mga tawaling senador, magkano ang binayad kaya doon sa kung may kasi ito yung pattern magkano ang binayad para wag ituloy ang hearing sa Committee on Ways and Means na kinasasangkutan ni Michael Ma, naka-business partner niyang mafia na si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Diba? Magkano ang binayad kung yun ang pagbabasihan natin? Kaya, January 29 o January of 2023, yun ang isa sa unang mga pinasabog natin dito para malaman ninyo na wala na po kayong patutunguhan sa Pilipinas unless na meron kang negosyo
or may negosyante ka, nakasabwat mo ang gobyerno. Negosyante ka na may kakilalang congressman, senador, na hindi ka magbabayad ng tamang taxes. Ang taxes mo ay ibabayad mo na lang sa mga kaibigan mong kongresista. Kung 10 million ang taxes mo, which is yan ang nangyayari, o pare, baka naman pwede mong ilakad dyan, paring congressman o paring senador o paring bangag. Diba? Ibigay ko na lang kay Lisa yung 5 million. Okay. Para makatipid ako ng 5 million. Uubusin talaga nila ang pera ninyo. Kaya nga, habang pinapaganda nila, itong palasyo, para dyan sila makipagbartikan, makipagbangagan, ay tinatrabaho nila si Sara Duterte. Si Inday Sara at kasabwat itong mga makakaliwang grupo katulad dyan sa ACT teachers, di ba? Ang convicted, okay, na si Franz Castro, yaan ay ututang dila na o magkakasundo na mga hinayupak para tirahin si Sara Duterte para mapatalsik. Kaya pag napatalsik na naman si Inday Sara, may isa sa katuparan na nilang lahat. Ang plano ni Lisa Tanas na 2028 si Tambaloslos ang maging presidente, okay? And 2034 ay si Sandro Polboronic. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, papayagan mo nyo ba na itong mga makakaliwang grupo ay kayo mga Duterte supporters, okay? Kayo yung mga diehard and pro people. Papayagan nyo ba itong ginagawa ng mga hinayupak na to? Recently, diyan sa budget deliberation, tinanong, okay, ang DICT, sino ang inupo ni Bangag dyan? Si Ivan Uy, na pinangalanan ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn Chong, na isa sa kasabwat ni Lisa Tanas na nakipag-sabwatan sa Smartmatic para dayain ang halalan. Mayroong affidavit sworn statement si Attorney Glenn Chong tungkol dyan na si Ivan Uy, si Lisa Tanas, yung yumauna na si Hubert Guevara, yumauna yon, so hayaan mo na lang siya. Diba? Itong buhay pa, si Ivan Uy, nakasabwat ni Lisa Tanas. And now, doon sa budget deliberation, mga kapapalangga, kinwestiyon doon. Kinwestiyon kung bakit yung pangako ng DICT o ng bangag na gobyerno ay magkaroon, yung pangako nila na maglalagay sila ng libreng wifi na total of 125,000, sa 125,000 public schools para ma-reach ng mga bata ang mga impormasyon kapag nagre-research sila, dahil digital age tayo ngayon. 2 years na, may gitnang 2 years si Bangag. At na-accomplish lang nila, mga kababayan, is more than 6,000. Tapos ang sinasabi doon ay kulang sila sa budget. Kailangan daw nila ng 58 billion para maisakatuparan. Kayang-kayang ibigay yan. I don't know. Hindi ako nag-compute kung yan ba ang 58 billion is really magmamatch doon sa 125,000 public schools or baka pwedeng 1 billion lang. Tapos ang 57 billion pwede nilang nakawin. Or kung yan ang 58 billion ang kailangan para mag-install ng mga wifi sa 125,000 public schools. Kayang-kaya yan. Kasi kaya nga nilang mag-budget ng 1.4 billion, okay, 1.4 billion a day sa kanilang ghost project sa flood control. See? So ngayon, mga palangga, ayan. Yan ang nakakalungkot. Well, sabi ko nga, everyday, lahat ay takot. Sabi ni Vicky Biala, lahat ay takot. At this time, naghihintay ang taong bayan ng mamumuno sa kanila dahil alam ng mga tao na walang patutunguhan, ang taong bayan lang ang kikilos, nakakapanlumo na talagang nangyayari sa bansa. Kaya nga well, you'll never know. Baka bigla na lang may lumabas at, dumami ang tao, you don't know. Kasi eto, kaya nga tignan ninyo, yung mga hearing-hearing dyan sa Pogo na yan, okay? Yung mga hearing-hearing sa Pogo, si Lisa Tanas,
Oh, sino nag-imbestiga dyan? Risa Ontiveros. Okay? Senator Bato. Di ba, Huad Committee. Di ba, nag-imbestiga kayo? Bakit hindi nyo imbestigahan si Kumar? Hindi natin alam, baka may pogo operation. Ngayon, Kumar, ang tanong sa'yo, may pogo operation ka ba? Kasi nagbigay siya ng 20 million kay Lisa Tanas during the campaign.